Maraming salamat, Kalihim Lapus. Excellencies of the Diplomatic Corps, Mayor Lim, the congressman from this district, Congressman Amado Bagat Singh, our other congresspersons who are here today with us, Congressman Benny Abante, Congressman Asilo, Congressman Rojas, Congresswoman Susano. Oh, no, I greeted Bagat Singh first. It's his district. Okay, it's his district. Okay. Didn't I greet you first? Okay. Our members of the committee who worked very hard to make this out-of-the-box Independence Day commemoration, headed by Secretary Lapus, but we have Chairman Ambet Ocampo, who's been very active as well. Other members of the cabinet and national government officials who are here today. Our officers of the armed forces and the police, non-government organizations, mga ibang kasama ko sa pamahalaan, mga kababayan, ladies and gentlemen, happy 110th anniversary of the Republic of the Philippines. Mga kababayan, isang siglo at isang dekada na ang nakalipas mula noong ideklara ang kasarinlan ng bagong Republikang Pilipinas doon sa Kawit, Cavite. Noon, tulad din ng ngayon, maraming banta at maraming hamon ang hinarap ng ating bayan. Kahit isinigaw ng kasarinlan sa Kawit, marami pa ring bahagi ng Pilipinas ang nasa ilalim ng puwersa ng kolonyalismo. Ngunit hindi umatras ang mga bayani nagtatag ng ating bayan. Hindi sila nagpagapi sa anumang pag-aalinlangan tungo sa kanilang magiging kinabukasan. Bagkus, pinalakas nila ang loob ng buong sambayanan upang ipaalam sa buong mundo na may bagong silang na bansa. Ang bansang Pilipinas na handang lumahok sa komunidad ng malalayang bansa sa buong mundo. Sa kasalukuyang panahon, sa harap ng mabanta at hamon na hatid ng kapalaran ng buong mundo, dapat nating isaloob at patuloy na buhayin ang mga katangiang nagbigay dakila sa ating mga ama, ina ng ating bayan. Ang kanilang magiging makabayan, ang pagmamalasakit sa kapwa, ang tibay ng kanilang kapasyahan na magtatag at magtanggol sa isang malaya at maunlad na bansa. Para sa ating Independence Day sa taong ito, ang bumabalot na tema ay ang Republic Service sa ganap na kalayaan at kaunlaran. Chairman Ambet Ocampo was telling us about his first chairmanship of the working group in 2002, that the parade was too short. I was telling him I wasn't really scolding him because it had been the cabinet members who said, let's make the parade short. But after the parade, I was watching TV, and one of the citizens who came all the way from Isabela told the TV reporter, I came all the way from Isabela to see all those floats, and I didn't see too many of them. So it's really very difficult to figure out what is the right length of a parade. Anyway, this year, we have no such dilemma, but we have decided that in keeping with how we are trying to conserve our resources so that we can give direct service to the people during this period of high world prices of oil and food, we have decided to dispense with the parade and use the budget instead to give direct service to the poor.
Kaya binibigyan diin ng temang ito ang nangingibabaw na tungkulin ng ating pamalaan na paglingkuran ang mamamayan upang mabigyan ng katubusan ang mahaba nating pagkikibaka para sa kalayaan at upang magkaroon ng kaganapan ang pambansang kaunlaran. Ang pananagutang maglingkod ay lalong matingkad na ihandog sa hanay ng mahihirap, pinakamahihirap sa ating kababayan na kasalukuyang hinahagupit na makasalukuyang suliranin hatig ng pangdaigdigang ekonomiya. Kung hindi man natin kayang iwasan ang mga problemang ito na angkat mula sa ibayong dako, saklaw pa rin ang ating tungkulin ang mamahagi ng tulong para sa pinahihirapan nito. Nakapagtindig ng matipunong ekonomiya ang Pilipinas na tumutulong harapin ang hamon ng pamundong sibad ng presyo ng pagkain at langis. Nagbubunga na ang ating pagsisikap sa 2007, naabot ng ekonomiya ang pinakamataas na paglago sa mahigit 30 taon. Malakas ang piso, malapit na nating mabalanse ang budget. Bunga ng pagsigla ng ekonomiya, nakapamumuhunan tayo sa mga pangunahing sektor para sanggahan ang dagok sa maralita ng tumatalong halaga ng bigas at krudo. Naitutuloy din nating mamuhunan sa kailangang infrastruktura gaya ng mga kalsada, mga tulay, edukasyon para banggitin ng ilan lamang. Habang binabalanse natin itong mga napakakailangang pamumuhunan sa pangakang matupad ang ating mga obligasyong piskal at mabalanse ang budget sa 2010. Ang katatagan ng mga batayan ng ating ekonomiya ay natutulungan din ng dumadaming iba't ibang bansang bumibili ng ating produkto. Halimbawa, hindi na tayo gaano umaasa lamang sa ating benta sa Amerika at di hamak malakas na tayo nakakapasok sa China at iba bang mga palengke sa Asya.